Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, kumusta po kayong lahat? Okay, so guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested pala sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link ng aking Facebook page at ng Facebook. Message lang kayo. Ayan, papalo na rin po sa ating Facebook page. Okay. Tignan natin kanino bang love reading itong masasagap natin ngayon. Kanino ba itong love reading, spirit guide? Oops. Meron tayong, this could be the one. You've already met the romantic partner you seek. So, sabihin, nakita mo na siya, nakilala mo na siya, kilala mo na tong person na to, okay? So, hindi to bago. Pwedeng luma, pwedeng kasama mo ngayon. So, yun yung pinapakita rito, okay? So, titignan pa natin, guys. Meron tayong wedding. This situation involves marriage. Ayan, di ba? Pwedeng asawa mo to. Yung person na tinatanong mo ngayon, ayan, may mga ano to ha, may mga anak, may pamilya, yung pinapakita sa akin dito. Ang problema lang guys, pwedeng may mga ine-entertain. May ine-entertain yung person mo, pero mabait siya sa inyo. Okay, kaya parang hindi mo siya pinag-isipan. Pwedeng nauwi na to guys sa hiwalayan at binigyan nyo lang ulit ng second chance etong relationship na to. Okay, kasi pag soulmate, eto, lumabas na naman. Pag soulmate, mahirap kasi putulin niya connection na yan. Hindi basta-basta kayang let go kahit gaano pa kalala yung ginawang pasakit sa inyo ng taong yan. Okay? So, titignan pa natin guys. Okay, tingnan pa natin. Meron tayong chemistry. Oh. May nakikita ako dito guys na parang maraming taong involved dito, no? Especially parang iba sa inyo, pwedeng live-in pa, no? Kahit sabihin natin may pamilya na kayo, parang hindi pa rin kayo guys maging buo, no? Hindi nyo pa rin makuha magpakasal, pero okay itong pagsasama nyo. Ang problema lang guys, may mga bagay na parang hindi kayang panindigan pa ng person mo. Dito, kumbaga siguro kulang din sa budget, meron kayong mas inuuna na mas importante kaysa sa pagpapakasal, okay? Pero nakaplano naman na to. Tignan natin. Meron tayong pay attention to the red flags. The sign are cautioning you. Okay. So, pwedeng ang red flag dito guys is yung mga nakikialam. Like family, mga barkada. Kasi okay naman to eh. Ang red flag din dito guys, pwedeng yung mga yung parang mga taong kinakaingitan nyo na parang perfect yung relationship nila. Nakukumpara mo sa relasyon nyo ng partner mo. Okay, pwede nyo naman gawin yan. Pwede nyo naman gawin yun ng partner mo nang hindi mo kailangan ikumpara sa iba. Okay, kaya parang itong relasyon na to, ang daming nagiging issue. Okay, kung ano man yung nakikita nyo kayo sa social media, parang may mga nagbablog na mag-asawa, di ba nauso na yon? Hindi kasi siya guys talaga naging perfect, no? Pwedeng ganun lang sila sa camera. Ganun din naman sa artista guys eh. Na parang nilalabas nila na maayos yung pagsasama nila kahit hindi naman. Okay, kayang magpanggap para lang sa stability. So, I think, baka nga mas okay pa yung pagsasama niya ng person mo. Kasi nakikita ko parang may frustration ka dito sa relasyon ni person.
Tignan pa natin. So, itabi muna natin to. Okay. Kanina po itong love reading. Meron tayong, di ba? Nakikita ko guys dito na parang undecided yung person mo. Siguro may mga pinagdadaanan kayo ngayon. Iba sa inyo parang hindi nyo makuhang mag-usap ngayon. May mga problema kayong parang malaking issue na parang kailangan yung kaharapin ngayon, no? So, ayan, kita pala yung, ayan, so tinakpan ko lang, kita pala yung battery do. Okay, so, feeling ko rito guys, may mga bagay na parang hindi nyo na napag-uusapan. Problema na hindi nyo na settle, no? Kaya parang minsan nauuwi siya sa parang hindi alam kung maghihiwalay or magsasama pa ba. Kasi gulong-gulo na. Tinatry nyong i-balance yung pagsasama nyo. Pero may mga times na parang mahirap nang maayos dito sa relasyon na to. Okay? Tingnan natin ha. Meron tayong 4 of Swords. Okay. So, yung pinapakita sa akin dito, guys. So, may pinagdadaanan yung person mo. Sa malinaw na pinapakita sa akin dito. Mayroon siyang matinding problema na siguro hindi niya ino-open sa inyo. So, ikaw, naguguluhan ka. Ano ba pinagdadaanan niya? Ano ba yung iniisip niya? Kasi parang madalas tulala si person mo. Okay. Hindi na talaga kayo, guys, nagkakaintindihan. Ayun, no. So, ikaw parang hinahayaan mo na lang din siya kung ano yung pinaglalaban niya. So, hindi mo na kayang mag-adjust sa ugali ng taong to. Hindi mo na kayang makisama sa ganyang klase ng pakikitungo niya sa inyo. Hindi ko naman nakikita parang sobrang sama. Pero, para kang pinarurusahan sa ginagawa niya na ganito. Parang meron siyang iniisip na iba. Yun yung dating sa inyo, mayroon ba tong ibang iniisip? Broken-hearted ba siya sa iba? So, parang ang sakit naman na nasa inyo. Tapos, nabobroken sa iba. So, di ba, masasasaktan ka na nakikita mo siyang nagkakaganyan. Okay, sa halip na sana pinag-uusapan nyo na lang. Tingnan natin. Okay. Kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong Knight of Pentacles. Knight of Pentacles. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, parang medyo mabagal yung energy ni person. Parehas kayong cold na sa isa't isa. Ikaw, masabi mo sa sarili mo na parang nawawalan ka na ng pagmamahal sa taong to. And siya parang nagiging cold na rin siya sa inyo. Okay, ramdam mo eh. Tignan natin. Meron tayong 8 of Pentacles. Ayan may ibang tao nagpapagulo sa isip niya. Pwede nabibigay na tong taong to yung pangailangan ng person mo. Yung pwede nagiging frustration na tong person mo. Kasi, pansarili niya lang din. Hindi niya naman iniisip talaga kung ano magiging epekto na to sa inyo, sa pamilya nyo. Pwedeng iniisip niya na sagabal, no? Nakakasagabal kayo sa buhay niya. Buhay pag-ibig niya sa ibang tao. So, siguro kasi yun yung binibigay na consequences nitong other parties na hindi niya kayang panindigan itong relasyon nila kasi meron ngang kayo na nag-e-exist sa buhay ng partner mo. Okay? Death and revert to, guys. Ayan. Diba? Pwedeng iniisip niya yung mga anak, pwedeng hindi niya kayang iwan yung mga anak nyo. Isa yun sa mga gumugulo sa isip niya. Okay, ang problema lang sa partner mo, nakikita niya solusyon dito kung sakaling hindi niya sinesettle yung problema. Hindi niya inaayos yung problema nyo. Ang nakikita niya solusyon dito is, alam niyo yan, parang kalimutan ka na lang kayo. Maghanap na lang siya ng iba. Okay? Tignan natin. Meron tayong, 8 of Swords. Hindi siya makawala eh.
may nagpapagulo sa isip ng partner mo. Parang masasabi mong ginayuma ba to? Pero sa end mo, wala ka nang pakailam eh. Naiirita ka na lang sa naiirita ka na lang sa taong to, no? So, yan ang lakas ng energy ng Earth sign, Capricorn, Taurus, and Virgo. Parang lagi siyang tulala. Parang ramdam nyo, guys, no? Parang ramdam nyo na parang nagsisisi ba to? Nagsisisi ba to na ako yung kinasama niya? Ako yung minahal niya? Ganon. So, mararamdaman nyo parang may mga pinagsisisihan to. Okay. Naging cold talaga siya sa inyo. So, ikaw, mapapaisip ka saan ka nagkamali. Ginagawa mo naman ang lahat para mas maging maayos. Pero, kaya nga nasabi ko, guys, hindi niya makikitang may tama kang ginagawa. Okay, tignan pa natin. Okay. Meron tayong Page of Cups. Ayan. So, yung pinapakita sa akin dito, ito kasi yung Page of Cups. Siguro, ang iniisip niya lang din dito, syempre, yung mga anak nyo. Parang nagbubuhay binata, dalaga tong person mo eh. As in, ngayon, may mga pinagdadaanan siya, no? Parang hindi niya na naiisip na meron siyang pamilya. Ang iniisip niya lang talaga dito is pang sarili niya na parang ito yung makakapagsalba sa kanya. Selfish nga itong partner mo. Okay, tingnan natin. O, diba? Nakikipag-connect siya sa iba, o. Okay. The Empress. Naku, may usapang pregnancy. Pwede yun ang gumugulo sa isip niya, baka may nabuntis na tong partner mo. Okay. Yun yung isa sa mga gumugulo sa isip niya ngayon. Isa pa rito, guys, is parang may ibang person din na involved doon. So, parang ang gulo na nito kasi tignan mo, ito yung partner mo, nakikipag-connect siya dito sa taong to, pero parang may ibang tao rin dito na nagagalit sa other parties na pwedeng, baka may asawa din. Okay, baka may kinakasama rin. So, siguro itong connection nyo, guys, is kabit-kabitan na. Kabit-kabitan na. Alam mo yon, masyado nang magulo. Okay? So, ikaw mismo naisip mo parang ang hirap ng maayos to. So, ayan, malakas ang water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra. Tingnan pa natin. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo? Nararamdaman. Ano yung nararamdaman? Meron tayong Wheel of, the Wheel. Ayan, Wheel of Fortune. Yung nararamdaman niya, guys, is parang nire-release niya na yung memories nyo. So, guys, kung ako tatanungin nyo, hindi na to worth it. Kasi nilelet go ka na talaga ng partner mo dito eh. Okay? Ramdam mo na parang kasi kung mahal ka niyan, guys, hindi ka niya itataboy. Dito kasi parang tinataboy ka na niya eh. Kung mahal ka niyan, ipaglalaban ka niyan. Pero dito kasi, guys, parang pinagtataboyan ka na niya. Parang gusto na talaga niya panindigan yung third party. O yung ibang taong involved, no? Kung ikaw yung third party. Okay, tingnan pa natin. Meron tayong, Top Cups. May mga pinanghihinayangan lang din talaga siya sa relasyon yung dalawa. So, malinaw naman sa kanya, guys, na naibigay mo yung mga pangangailangan niya, naging mabait ka naman sa kanya, naging maayos ka namang partner sa kanya. Pero may times kasi na parang kailangan ka na niyang i-let go, kailangan ka niyang i-give up. Okay? Tingnan pa natin. Meron tayo, The Magician. Medyo manipulative pa tong partner mo, no? Kasi tingnan nyo, The Magician dito. Okay? May mga times na parang pinapaikot ka niya, pinapaniwala ka pa rin niya. So, mapapaisip ka na lang talaga na baka mahal ka pa niya. Kasi, kino-convince ka pa rin niya eh. Okay? Actually, ginagawa niya to para play safe siya, guys. Hindi niya to ginagawa para sa inyo na mahal ka pa niya.
Gusto niya lang na maramdaman nyo na hindi niya lang kasalanan lahat. Yun talaga yun. Okay? Tignan pa natin. Nararamdaman sa inyo ng person mo. Meron tayong, Seven of Swords. Hindi na talaga siya, guys, nakikinig sa inyo. Kasi kahit anong sabihin mo sa kanya, guys, may pag-iwas. Hindi na kayo, guys, nag-uusap talaga. Yung communication, guys, parang hindi na siya ganun ka-powerful. Kasi, hindi pag-uusap dito, guys, parang kino-close niya ni. Parang may pag-iwas na talaga. Okay, kung makita nyo, Seven of Swords. May mga times na parang feeling niya sa inyo, nagger ka, sinusumbatan mo siya. So, eto guys, totoo lang, no? Baka kasi akala nung iba, nakakabuti yung panunumbat, no? Lalo na sa mga water sign na, yes, may mga water sign, lalo Pisces, mahilig manumbat. So, ayan, malakas ang energy ng water sign. Sasabihin ko sa inyo guys, no? Baka, kasi ang thinking kasi nung iba na, kailangan ko itong sabihin sa kanila para ma-realize niya, para maisip niya na may utang na loob siya sa akin. Minsan kasi guys, yung utang na loob, yun yung nagkukulong sa atin kung bakit kailangan pa natin magstay. Kasi nga, iniisip natin yung utang na loob na parang kailangan natin tanawin. Isipin nyo guys, hanggang kailan matatapos yung utang na loob na yan. Okay? May iba kasi guys na may nanunumbat, tutulong, tapos isusumbat para mahawakan ka sa leeg. Yun talaga yun guys. Ayan. Okay? So, hindi siya guys nakakatulong. Hayaan yung ma-realize niya kusa yun. Hindi nyo kailangan tong isumbat sa kanya. Hindi nyo kailangan ipa-realize sa kanya. Kasi marirealize niya yan. Mas okay pa nga na tahimik na wala kang sasabihin Kasi mas may isip niya na, ito naging mabait sa akin tong taong to. Umalis ako na wala siyang sinabi na kahit na ano. Diba? Kaya siya babalik sa inyo. So, hindi makakatulong talaga yung parang isusumbat nyo pa lahat ng naibigay. Pwede isumbat nyo kung ano yung sinacrifice mo. Pero kung patungkol sa mga material, iba na yun guys, no? So, yung nararamdaman niya sa inyo guys, mahal ka pa rin naman. Pero kasi, mas gusto niyang dumistansya muna. Kasi mas nafe-feel niya yung nahihirapan siya. Ending, Gusto niya muna talagang matapos itong relasyon na to. Gusto niya na munang ikat yung connection niya sa inyo guys, no? Tignan pa natin. Meron tayong strength. Leo energy. Meron tayong, parang ikaw na lang yung umaasa rito. Tingnan natin. Gusto kasi ng partner mo ng new beginning. Parang feeling niya kasi wala nang spark dito Oo. Wala nang spark sa connection nyo. Yun yung mas malinaw na nararamdaman niya. Okay. Kasi may iba nag-o-offer na siya ng cup of love sa iba. So, pwedeng ex mo tong tinatanong mo. Okay. Ayan, meron tayong King of Pentacles and Queen of Pentacles. So, parang pinagkasundo ata to. Pwedeng arranged marriage tong person mo sa iba. Or pwedeng foreigner. So, mahirap kasi pwedeng kalaban mo dito is yung pamilya. Okay, ito yung kultura nila Hindi mo pwedeng kasi kahit anong mangyari guys, iba sa atin na parang kaya pa natin guys i-manage, Sa Pilipinas, kaya pa natin i-manage yung mga bagay-bagay. Pero sa ibang bansa, kung yun talaga yung culture nila, wala tayong magagawa. Sa Pilipinas lang kasi naman, actually wala tayong originality. Oo, kaya medyo magulo ang isip nating mga Pinoy. Kasi lahat ina-adapt natin. Okay? Hindi kagaya nito, kung foreigner tong kadil mo na to, 'di ba? Malaki yung paniniwala nila sa kultura nila, talaga. Oo. So tignan natin guys yung zodiac sign. Meron tayong Cancer, Gemini, Aquarius, Pisces, Aries, and Taurus. Meron tayong Leo, Libra, Sagittarius, Capricorn, and yes, Leo again. What else? Taurus, Capricorn, Leo, and Sagittarius.
Virgo and Libra energy. So, tignan pa natin. Sa side mo. Ano yung nararamdaman mo? Okay. Overall energy, nararamdaman mo sa person mo. Spoiling you. Diba? In-spoiled mo siya eh. Still listening. Kasi nandun ka pa rin sa point na mabait ka pa rin sa taong to. Na parang feeling mo sobrang in-spoiled mo siya. Na parang hinayaan mo lang siya. Sa mga bagay-bagay. And yung mga wrongdoings, alam mo yan, parang tinolerate mo na siya doon. Na parang alam mo nang mali, pero parang pinatawad mo, pinagbigyan mo. So, anong nangyari? Tinolerate mo siya na gawin lang sa inyo paulit-ulit yung pagkakamali na yon, na paulit-ulit kang saktan itong taong to. And nandun ka sa point ngayon na, ayan no, willing ka pa rin pakinggan. Actually, matalino kang tao, pero nabobo ka dito sa taong to. Okay? Nakaya ka niyang paikutin. Baka hindi ka aware dito, pero nakaya kang paikutin itong partner mo. Tignan mo, matalino ka eh. Okay? Titignan pa natin. Overall energy, saan napapunta tong relasyon na to? Saan na to patungo? Spirit guide, saan na po ito patungo? Meron tayong Queen of Pentacles. Meron tayong, manggagamit din pala tong partner mo. Parang sinasabi niya dito, natutulungan ko lang yung taong tumulong sa akin. And yung mga naitulong mo sa kanya, guys, hindi niya yung naisip. Kasi masyadong manipulative. Sobrang user. Okay, nakikita ko kung paano mo tignan yung partner mo, yung person mo, mabait siya eh. Ganon mo pa rin siya nakikita, kaya parang medyo naaawa ka pa rin sa kanya. Kasi naaawa ka pa rin eh. And doon sa point na parang handa kang mag-antay. Ayan. Handa kang mag-antay na pwedeng magbago yung isip niya. Ma-realize niya. Gato ganyan. Diba? So, yes. Tignan natin. Message. Nakalimutan ko ata yung zodiac sign sa side mo, guys. Sige, tapusin ko lang to. Message ni person mo. Meron tayong I remember every detail of that day. So, naalala ka pa rin. Meron tayong you and I were too young. Oh, masyado pala kayong bata nun eh. Masyado pa kayong bata nun. Pwede nang nakikita mo dito or tinitignan mo ngayon someone na matagal mo ng ex siguro or puppy love. Okay, siguro nagtatagpo kayo ngayon. Meron tayong sometimes I stay awake thinking about you. So, iniisip ka pa rin daw niya. Paminsan-minsan. Okay? So, titignan natin guys, zodiac sign sa side mo. Meron tayong Sagittarius, Virgo, Aries, Leo. Okay, Gemini, Cancer, Aquarius, and Scorpio energy. Gemini, Taurus, Aries, Pisces, Capricorn, and Leo energy. Ayan. Okay, isa pa ba? Sige, isa pa. Okay, energy, meron tayong Capricorn, Pisces, Libra, Sagittarius, Scorpio, and Aquarius energy. So, hayan guys. Ito lang naman po ang inyong daily love reading. Again, bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.